Welcome back po muli sa ating channel mga kabakyard, mga kabukid. For today's vlog po ay magtatanim tayo muli ng gulay. At siyempre, i-update ko rin po kayo sa ating baboy na nanganak dahil 12 days na po sila ngayong araw na ito mga kabakyard. So, bali ito po yung mga itatanim natin po dito na kalabasa mga kabukid. So, thank you Lord dahil may nahanap po tayo kahapon na binhi po ng iswes na yung kalabasa, yung Sophia. Ayan po yung matagal po nating hinahanap na buto ng iswes. So, kahapon, ayan, bumili po tayo ng feeds ay talagang naghanap tayo at yan nga, naghahanap tayo. Bale, bumili po tayo ng 7 pakete. Ayan, at medyo tumaas po ang presyo, bali 85 po ang isa. So ito, kasya na po dito yung 7. At yung ampalaya dyan naman sa may balag na yan mga kabukid. So ito, tatamnan natin ito ng kalabasa dahil napakarami pong naghanap ng kalabasa po sa atin mga kabukid. So ito yung napakagandang variety po ng kalabasa ng iswes. So ayan, tagal tayong walang kalabasa dahil talagang mukhang naubusan yata ng binhi yung iswes dahil napakatagal talaga, halos 6 na buwan na wala po tayong tanim na Sophia. So eto, sasamantalahin po nating magtanim ng kalabasa na Sophia at nagpa-reserve ulit tayo doon sa binilhan po natin dahil matapos po nating itanim po ito para sa itong buwan na December, ayan, November, yan ang mahalang gulay, kaya magtatanim po tayo ng second batch. So ayan mga kabukid, abang-abang po tayo dito sa ating mga pananim at ibabahagi po natin dito kung paano po tayo magtanim, bagat meron na po tayong mga videos, pero uulitin po natin para sa mga kabukid po nating mga nagsisimula po sa pagtatanim. Ayan, i-share po natin yung ating mga experience dito dahil ang ating experience po naman po dito isa hindi naman po basta-basta dahil kita naman po sa ating na-harvest talagang kumikita po tayo dahil ang Sophia ay pwede nating pamungahin ng isang puno 3 hanggang 5. Dati nasubukan ko pa hanggang 6. Ayan, depende po sa talagang proseso po. So bale dito, ito yung mga pagtatamnan natin mga kabukid. Diyan na po yung mga butas. Ayan, bale dyan po sa madamo na yan mga kabukid ay lilinisan pa natin gaya na ito. At andito pa yung mga dati nating okra, hindi natin tinanggal dahil pinutulan lang po natin dito sa bandang itaas. Ayan, at magsasanga po yan. Ayan, sayang pa yung ibubunga niyan mga kabukid. So ganyan na lang muna, total yung kalabasa is gagapang naman po. Ayan, hanggang dun po yan sa dulo mga kabukid, hanggang dun sa may saging na yon yung dulo po nito. Bali 2 linya po. Ayan, yung madamo po dyan, linisan pa natin mga kabukid. Ito, may isa pa kasing black dyan mga kabukid. Ayan, ayan. So lilinisan pa natin yan. At siguro magkasa dyan yung 5 pakete, 30 buto yung isang pakete. So medyo marami na rin po yan mga kabukid. At ayan, kaya tig-isang halos 1.5 metro lamang po ito yung pagitan. Ayan, at kung napapansin niyo po mga kabukid, kaya mas nilakihan ko po yung butas. Ayan, lalagyan kasi natin ng chicken manure yan mga kabukid. Ayan, ganyan po yung practice po natin dito mga kabukid. Sa tuwing tayo magtatanim, may mga chicken manure na pauna po tayo at konting abono, yung mga inorganic o yung mga komersyal na abono mga kabukid. So
So yung talong natin, yan, tignan nyo mga kabukid, oh. Dami pa rin bunga dahil talagang may mga kinakain pa rin mga organic yan mga kabukid. Yan. Halos mag-isang taon na po yan. Ganyan po yung bisa ng chicken manure. Yan. So ayan mga kabukid, oh, tumubo na yung tinanim natin na upo. Bagamat iisa, pero hahabol po yung isa dyan mga kabukid dahil talagang tubigas po yung lupa dahil sa ulan. Ayan, tingnan nyo dito mga kabukid, oh. Ayan, dalawa sila dito. Ayan, dalawa. At dito wala pang lumabas, pero ayan, medyo nag-crack na yung lupa. So andyan, hahabol yan. Dito rin mag-isa lang, pero andyan na, nag-crack na yung tabi, yung ibabaw po ng yung pinakaibabaw po, andyan na, nag-crack na sa, so lalabas na din po yan. Ayun, ayan yung may dahon na rin na isa. Yan. At dito, yan, good po dito, dalawa. Yan. Tumigas kasi yung lupa mga kabukid dahil yung ulan nga na halos ilang araw din po yung ulan dahil nga sa bagyo. So pero huwag tayo mag-alala mga kabukid dahil habol po yan. Yan, upo po ang itatanim din natin dito. Lilinisan natin ito mga kabukid. So ito na, bali yung ating mga biik mga kabukid, update po tayo at talagang ang lalaki na nila. Ayan. Ayan, sakto magpapadede siya mga kabukid, mga kabakyard. Ang lalaki na nila, bali 12 days na po sila ngayon. At talaga ng mga lulunod talaga. Siyempre may mga nagpa-reserve na rin mga kabakyard, so napakaganda po kasi talaga. Kaya ito po yung kainaman talaga pagka kunti lang po yung anak, talagang pinag-aagawan dahil sa ganda ng mga biik. Ayan, bali isa lang po yung lalaki dyan mga kabakyard, hindi pa natin nakapon. Hindi naman po nakakabahala dahil mag-isa lang niya, pwede natin kapunin anytime. Ayan. At dito nagpainom na rin tayo ng powder na Betracin Premium. Ayan. Bale simula nung kahapon bale 5 days po natin painumin ng Betracin na premium yan mga kabakyard, or 3 to 5 pwede rin po, pero sa akin kasi dito mga kabakyard ay 5 days po ako nagpapainom ng Betracin premium. Yan. So 2 days na lang mga kabakyard ay magpa-follow up na po tayo ng iron. Yan, second dose na po ng iron. So yan mga kabakyard, yan po yung update po natin dito sa ating baboy at sa ating munting gulayan. Yan po yung mga update po natin dito. Once again mga kabukid, mga backyard, thank you so much po sa inyo pong suporta, sa walang sawang panunod po sa ating channel at sa mga hindi po nag-skip ng ating ads. Yan. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless you all mga kabukid, mga backyard. At bago po tayo magtapos mga kabukid, gusto ko lamang pong pasalamatan yung mga patuloy pong umu-order po sa ating mga gulay. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless you all mga kabukid, mga backyard.